ito tulad ng mga Mindoreño. Dumadaan sa pagsubok, dumaan kami sa COVID, dumaan kami sa ESF, dumaan sa oil spill, dumaan sa bagyo at baha. Pero matibay ang paniniwala, babangon at babangon. Ang resilience at tatag ng Mindoreño, hindi lang ito nasukat dati. Nasusukat ito araw-araw. Nung nabalot ito ng langis, lalo na ang punong to, naging madilim ang mundo. Naging malungkot ang mundo. Nawala ng pag-asa ang mundo. Ngunit pagkatapos ulit nun, ito na siya ulit, maberde, masaya, may buhay, may pag-asa. Nagbibigay ako noon ng speech. Inauguration namin ng kauna-unahang mechanical drying facility na pinagawa ng pamahalaang panlalawigan kapartner yung Filmic. Half submerged daw, sabi na aking PDRRMO, ang isang barko. Hanggang doon lang. Wala namang nasawi, walang nasaktan. At kasalukuyan chinecheck ng Coast Guard. That's the first call, February 28, immediately after lunch. Kinabukasan ng umaga, 6:30 ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay DNR Director Lord Claudio. Nagre-request sa akin ng pagpupulong kasama yung Philippine Coast Guard sapagkat parang tuluyan ng lumubog ang barkong ito. Sabi ko sa akin sarili, totoo ba to? Sapagkat kung totoo to, isang dagok naman ito para sa probinsya. Noong ika-28 ng Pebrero 2023, isang oil tanker na may lamang mahigit 800,000 na thick oil o makapal na langis ang lumubog sa pagitan ng bayan ng ito ng Pola at ng bayan ng Nauhan. Kung mapapansin mo yung dulo ng bundok na yon, a couple of kilometers from there, doon lumubog ang MT Princess Empress. Isa siyang domestic plug vessel na umalis, naglayag galing ng Bataan. Patungo na siya ng Western Visayas. However, nung nasa may dagat ng Mindoro, binayo siya ng malalakas na alon. At initially, ang impormasyon ay nasiraan siya ng makina at hindi niya kinayang lumaban ng malalakas na hagupit ng alon at hangin. Ang pangalan niya ay Motor Tanker Princess Empress. Lulan niya ay 800,000 liters ng industrial fuel oil. May mga equipment tayong kailangan na wala naman. Halimbawa, yung tinatawag na Remotely Operated Vehicle, ROV, para hindi natin hulaan kung ano yung dapat na solusyon. Kasi sa loob ng 3 buwan, tinatawag na parang we were just trying to survive the situation. Dahil hindi natin alam ano mismo yung nangyayari sa ilalim ng dagat. Yung kabuhayan ang pinakang naapektuhan, particular yung mga nasa tabing dagat. At ang fisher folks, ang itinuturing na isa sa pinakang mahirap na sektor ng lipunan. Yung National Mapping Research Institute ay tumulong dyan through the effort of the governor para malocate mismo muna initially yung position ng barko at nasaan siya. Binerify lang namin yung particulars ng vessel, yung length niya, yung taas niya. And with our system at saka yung software namin, makikita mo exactly kung gaano kahaba or kataas yung feature na nakita namin sa ilalim. Kung pwede pong pigilin habang nasa tubig pa po siya at hindi makontaminate ang mga marine protected areas po natin at ang mga beach lines po natin, ang water table po natin. That call made by President PBBM at 1:30 in the afternoon of March 3, yun yung nagpatibay lalo ng aking resolve na kaya namin ito. 3 statements. Kumusta ka na? Kakampi mo ako? And I'm giving you the authority to call any and all government officials and instrumentalities.
short words contained in a very fatherly tone and an assurance na may kasama kang Pangulo. Yun ang nagpatibay at yun ang naging inspirasyon ko. Sa bahagi namin ay kagad na nag-put up ng incident command post sa bayan ng Nauhan dahil yun ang bayan ng Nauhan ang unang napabalita na siyang tinamaan ng husto. So pagkalipas ng mga ilang araw, nakita namin na Pola talaga yung tinumbok nung spill. Nireport natin sa gobernador na, mukhang kailangan nating ilipat yung incident command post sa Pola para mas makatugon tayo dun sa nangyari. Sa kinabukasan, nagpalit kami ng incident command post. Dito po sa oil spill, medyo na-shock po kami kung paano namin tugunan yung pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Ayon nga dun sa mga meeting na inatin na namin, tinatayang tatagal ng buwan yung bago po tuluyang mawala yung oil spill. Anong oil spill, ibang mandato ang aming ginanapan kasi hindi ito pangkaraniwang pangyayari sa aming mga komunidad. So, syempre, ang health workers, alerto agad para proteksyonan ang kalusugan ng mga mamamayan doon sa mga komunidad na naapektuhan. Immediately after the oil spill incident, nagpalabas po ng mga tao po sa mga iba't ibang areas, ayon po sa tagubilin po ng ating mahal na gobernador, para po tingnan at sukatin ang extent po ng damage ng oil spill. Ang karagatang ito, Luntian at Banayan, ay nabalot ng langis. Kaakibat nun, dala nito ang pangambang siguradong mawawala ng hanap buhay ang libu-libong mangingisda sa baybayin ng Oriental Mindoro. Kung kaya nga, masakit man sa akin bilang gobernador, dalawang bagay ang kailangan kong gawin. Una, kailangan nating ideklara ang state of calamity sa mga unang bayan ng Oriental Mindoro. At ang mas masakit na desisyong kailangan kong ipatupad ay ang total fishing ban sa baybayin ng Oriental Mindoro mula sa bayan ng San Teodoro hanggang sa pinaka-malayong barangay ng bayan ng Bulalakaw. Ang oil spill, meron siyang mga kemikal na maaaring pumunta sa mga water sources na nasa Pampang, within 100 meters, yun ang pinaka-naapektuhan. At yun, kapag nainom ng isang tao at umabot sa level na hindi akma o hindi physiologic na sa health ng tao, ay maaaring pagdulot ng cancer. So, napakahirap noon kasi during the first test, nung first week ng oil spill, ang dami pong nag-positive for benzene. It was very hard kasi kailangan itigil po mismo yung paggamit ng source ng tubig na yon. But then again, we have a very good and able governor who was able to explain to the people na uunahin natin ang kapakanan ng tao, uunahin natin ang kalusugan. Tigil muna po ang pagkuha ng tubig sa tabi ng dagat. Within the next couple of hours, papadala tayo ng tubig sa inyo. Pahintay-hintay lang po yung mga merong kapitbahay naman na may source ng tubig na malayo sa tabi ng dagat. Doon muna tayo kumuha hanggat wala pa po yung supply natin ng tubig. Para ma-prevent natin yung posibleng pagkakontaminate ng tubig at mai-ingest natin at magdadala ng sakit sa bawat isa. Pakiusap lang po, mas mabuti na tayo na tumayo sa side of precaution at sa side of caution than be sorry at the end. Pagdating po sa tubig, nung una ginagamit pa po namin yan. May dumating ditong bisita sa baybay dagat ng Barangay Estrella sa bayan ng Nauhan, na chinek nila yung tubig at sinabing hindi po pwedeng gamitin. So doon na po kami nag-isip, paano yung panligo? So hindi rin po natin inaasahan, biglang may dumating po
na tulong galing po sa ating gobernador. Nag-deliver po sila, nagbigay po sila sa mamamayan ng Nauhan dito sa baybayin ng Barangay Estrella ng tubig pampaligo. At pagkatapos nun, sumunod po naman yung tubig na kailangan ng pamilya sa inumin. Nung una po, ang sabi po sa amin ng mga otoridad po ay bawal pong kainin na ang mga isda, lamang dagat, pati po tubig ay talagang hindi namin magagamit dito. Buo po po ito sa aming barangay, ang oil spill ho. Kaya gumawa ho ng kami mga mamayan ng kaunti hong harang ho diyan para hindi dumating ho na karamihan dito ng oil spill. Sakit talaga ng aming kalooban na talaga hindi mapangisda. Saan ho kami makuha ng suporta ng aming mga anak? Diyan ho lang kami na kumukuha ng aming ng biyaya o pagkain o pangaraw-araw. Nung hindi kami nakakuha po ng tubig inumin, may nagsuporta ho dito sa amin sa barangay ng inumin. We had to identify yung mga lugar na most likely ay hindi pa affected. At yun ang kinuha namin ng water source. Directly nakipag-usap kami sa mga water suppliers, yung mga may filtration shops, stores. At doon na namin pinaprocess yung aming mga pinamigay na mga tubig. Yung mga ginamit naman namin na containers through the initiative of Gov, kasi syempre may mga procurement process ang Kapitolyo na hindi naman agad-agad namin makukuha ang pambayad. Inabunuhan muna ng gobernador. At mano-mano po namin itong ni-refill, mano-manong kinarga, mano-manong diniskarga at dineliver sa bawat bahay. Ito po yung ating Butas River na tinatawag dito po sa bayan ng Concepcion, Nauhan. Malaki po yung naging role ng ilog na ito dahil nung panahon po ng oil spill, naging alternatibong source po siya ng ating mga residente po dito sa mga barangay na naapektuhan po ng oil spill. Bali po, nakipag-ugnayan ng ating gobernador sa Office of the Civil Defense para po sa filtration ng ating tubig na ito. Ang capacity niyan, 60,000 liters a day. Kaya't malaking bagay talaga yun. Kasi hindi lang naman yung tubig inumin ang importante doon. Yung maipakita natin sa ating mga kababayan na nandyan ang pamahalaan, na nauunawaan natin yung sitwasyon nila at nandyan tayo handang tumulong. Sa ganung panahon, may kasabihan nga, hindi baling medyo magutom ka, kailangan mo ng tubig. We have 40 marine protected areas po sa buong lalawigan. 13 po ang directly affected. Ito po yung nandun sa bayan ng Nauhan, ng Pinamalayan at saka po ng Pola. Secretary Gatchalian po ay kaagad na tumugon sa request ng ating governor na bigyan tayo ng ayuda. We'll make sure, Gov, you have the assurance of the President na lahat ng family food packs na kakailanganin nyo. Lumipad kami on a Saturday. Kailangan nakikita mo sa sarili mong mga mata yung epekto. Mahirap kasi yung nagde-deploy ka ng response o ng tulong nang hindi tugma o hindi angkop sa nangyayari sa lugar. Kami sa departamento, sa DSWD, handa ho kami na patuloy na tumulong sa inyo hanggang sa maging normal ulit ang ating mga buhay. Nagpapasalamat ako kay Secretary Rex Gatchalian at saka kay Yusek Dayan Cahipe. Sila ang isa sa mga ehensang unang-unang nag-respond sa atin. Mula sa pagkain, na nagpo-provide tayo ng 23,000 pamilya na na-expand pa ito sa humigit kumulang 30,000 pamilya. Nakakasunduan namin ni Secretary Gatchalian para siguraduhin lahat magkakaroon. I-traffic natin ito. Hindi isang bagsak, isang buhos at pagkatapos wala na. Unang linggo, 2 linggo, 3 linggo hanggang 4 na linggo. Para makapag-replenish naman sila, ang pamahalaang panlalawigan at ang pamahalang lokal ang sumagot ng ika-5 at ika-6. Samantalang ang ika-7 at ika-8 wave ay sagot ulit ng DSWD.
Ngayon, habang isinasara ang langis, ang pangalawang prioridad ng gobernador, siguraduhin may pagkain ang taong bayan. Sila GovBon, he established o nag-establish kaagad siya nung parang central dispatch center. Kumbaga, ang daming gusto tumulong. And kadalasan, pag maraming gusto tumulong, maaring hindi makarating sa dapat puntahan or may tao na mas maraming natatanggap. Very clear sa utak ko, sinabi niya, iiwasan natin yon. Panawagan ko sana ng mga punong bayan natin, pantay-pantay ngayon ang pagtingin. Basta affected family ang iyong barangay, affected ng barangay mo, bibigyan automatically. Wala ngayon titingnan, walang tititigan. Gusto niya, lahat nakakatanggap. Kaya nga, tinipon niya yung mga alkalde, yung mga mayor, at gumawa sila ng sistema wherein lahat ng ayuda, sila nagdi-discuss, halimbawa, Bayan A, tanggap mo to, ikaw naman sa Bayan B. Nakatulong po yung ayuda sa amin dahil talagang mga oras na yun, walang-wala talaga po kami. Marami po, bigas, dilata, kung ano-ano man laman ng pack ng galing DSWD. Salamat din po nga kami sa dumating na ayuda dito. Unang-una po kay Presidente, saka ko kay Gov na hindi kami pinabayaan dito po sa Bayan ng Pula. Mayroon nung ayuda sa amin binigay na katulad ng mga food ho, saka may kaunting pera na gastusin. Salamat nga rin po kami at sa panahon ngayon ay hindi po kami pinabayaan ng ating mahal na gobernador at ang ating mayor. Dahil naglabas po sila at mga food pack po na halos kada 2 linggo po ay dumarating po dito sa aming barangay mismo ang tulong na pinagkakaloob po ng aming gobernador. Papasalamat po kami sa aming butihing gobernador, Bruce Dolor, at nabibiyaan kami po ng food pack, DSWD food pack. May binibigay ang pamahalaang nasyonal sa pamamagitan ng DSWD na kung tawagin natin ay supposed to be cash para sa mga mamamayan. Ngunit cash lang ito na mamaya pag naibigay mo, naibilit na ikain, wala na yung value. Sa aking pakikiusap at pakikipagdialogo kay Secretary Gatchalian, nagkasundo kami. Hindi tamad ang mga Mindoreño. At hindi din kami umaasa sa bigay lamang. Nais naming paghirapan ang bawat tinatanggap ng lalawigang ito. Kaya nabuo ang Cash for Work program na kung saan ibinibigay ng DSWD ang pang-araw-araw na sweldo ng mga mamamayang apektado, samantalang ang TESDA nagtitraining, ang pamahalaang panlalawigan at ang pamahalaang lokal ang nagkukulit ng mga beneficiaries at kami din ang nag-identify ng gagawin ng mga tao. Una, para maging katuwang sa pagbubuo ng mga indigenous oil spill booms. Ginawa ito ng ating mga mamamayan na binabayaran ng DSWD. Binabayaran ng tupad mula naman sa DOLE. Samantalang yung hindi involved sa paggagawa ng spill booms, nagsimula kaming maglinis ng mga kanal, estero, kalsada, mga compound ng barangay, at higit sa lahat, dahil matatagalan bago makabalik sa pangisdaan, nag-develop tayo ng mga communal gardens na provide ang pamahalaang panlalawigan ng seeds. Ang mga mamamayan, pag nabuo nila ang garden, sila naman ang maaaring mag-ani nito. Nung may cash for work pong kaming natatanggap, nakakaraos naman po kami at naidyan naman po yung aming gutom dahil nga po may dumating na naglilinis po kami ng tabing dagat, tabing kalsada, tsaka po naglalagay po kami ng steel boom na para malinis po yung tabing dagat at maalis po yung langis. Sabi sa ni Gov, yung mga taga Mindoro at tayong mga Pilipino, lalo na yung mga mangingisda o magsasaka, sanay yan na nagbabanat ng buto. Ayaw nila yung nakaupo lang sila, tapos bibigyan mo ng food box, yun na yun. Sabi niya, wag natin alisin yung dignidad sa kanila. Kailangan maging bahagi sila ng solusyon. At that time, yung oil spill, pumupunta sa Pampang, nakita ko dinala niya ako Tapos nagiging parang tar ball sila, parang bilog. So, kailangan yun hakutin. So, sabi niya gawin natin, sila yung maglilinis ng sarili nilang lugar. Kasi kung bukod sa
sanayan mga maaga magising at magbanat ng buto, mangisda at pakainin ng kanilang pamilya, mas mahal nila yung lugar nila, taga doon sila eh. Dalawang pangunahing naging role ng Coast Guard dito. Pamunuan, ang offshore oil response, sila ang nandun sa gitna ng dagat, naglalagay ng spill boom, sumisip-sip sa mga langis na lumalabas. And at the same time, ang ikalawa nilang role, pangunahan ang paglilinis sa mga shorelines. Sobrang nagpapasalamat ako sa Coast Guard sapagkat nakita ko sa gitna ng trahedyang ito yung kabayanihan ng Coast Guard na rin ito. Nakatulong ng malaki ang DENR at ang DOH dito sapagkat yung regular tests nila ang naging batayan ng pamahalaang lokal, ng pamahalaang panlalawigan sa pagdesisyon. Ang number 1 at only major commodity ng Puerto Galera ay tourism. Halos lahat ng ikinabubuhay ng mga tao dito sa Puerto Galera ay sa mga turismo umaasa. Noong sumambulat po yung balita tungkol sa oil spill, napakarami po na mga booking ang na-cancel, napakalaking kawalan ng kita sa turismo. Kung matatandaan din ng nating lahat ay nagkaroon ng declaration ng state of calamity ang buong probinsya because of oil spill at nakiusap ako sa ating gobernador na pwedeng huwag na kaming isama kasi ang epekto nun sa amin, yung state of calamity ay pag nalaman ng mga turista na under state of calamity ang bayan ng Puerto Galera because of oil spill, definitely wala na talagang pupunta. Dahan-dahang tumataas ang presensya ng kemikal at langis sa tubig at karagatan ng Puerto Galera. May mga pagkakataong gustong-gusto ko nang ideklara state of calamity sa kanilang lugar. Ngunit, papaano ang livelihood ng mga tao? Kung kaya nga't for a while, ginawa nating every other day ang testing para kung conclusive na, saka lang tayo nagdeklarang hindi pwedeng gamitin ang mga specific na lugar. Kung kaya nga mapapansin mo nung panahon ng oil spill, may araw na dito lang natin sinasabing bawal, may araw na dito bawal. Sapagkat ayaw nating unilaterally, yung kabuuan nito ay maapektuhan. Dahil sa role ng media, napakalaki ng naitulong nito. Yung araw-araw at mayat-mayang impormasyon na napapahatid sa pamamagitan ng iba't ibang media outlets, dumami ang tumulong dito. Request ko lang po, with the indulgence, Madam Senator, Madam Chair, the indulgence and with the leadership of NDRRMC and Coast Guard, isang meeting ng lahat ng Cabinet Secretary sa Mindoro gawin, na doon pa lang malinaw, ito, isang bagsak natin. We know that the government is doing its ang kailangan lang natin dito ngayon, mas mabilis na aksyon. After all, kung sino may kasalanan, parusahan, hindi po ang concern namin, yung mamamayan namin mabigyan ng kinabukasan after all of this. Mula sa international community, naririyan ang Coast Guard ng Japan, Amerika, South Korea, France. Meron ding mga nananggaling sa London at sa Singapore. Ganon din naman ang mga tulong na ipinadala sa atin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor, mga negosyante. Kaya nga dumating kami sa panahon na sa halip ng problemahin namin kung anong aming kakainin, ang pinoproblema na lang ng mamamayan. Sana matapos na yung oil spill para bumalik sa normal ang buhay. Ang Japanese Coast Guard ang isa sa pinakaunang dumating sa Oriental Mindoro sa pamamagitan ng kanilang mga itinuro. Sample nga nila, yung water cannoning ng oil. Sa kanila galing yon na kinakailangang i-water cannon yung mga oil scenes. Pag nabasag, liliit na yung particles nito. Pag pumatak ang ulan, init, hangin, madidissipate na ito.
Ikalawa, ang ginamit natin na remotely operated vehicle or ROV ay galing sa Japan. Yung barkong Shinichimaro, ito'y dumating sa Pilipinas upang siya ang tumukoy ng eksaktong kinaroroonan. At ano ba ang kasalukuyang estado ng mga araw na yon, ilan ba na mga butas ang patuloy pang naglilik at alin pa ang sarado. Sa pamamagitan ng barkong ito, natukoy ang sentro ng problema. Napakahirap, napakakomplikado dahil ang isang barkong tanker, marami ang pipings, may mga tubo. So, iba't ibang remote control underwater vehicle ang ginagamit dyan. Iba-iba rin ang kakayanan yan. Merong ROV na tinatawag na cutting lang ang ginagawa, merong tagahigop, merong nagdadala ng video para makuha, magkaroon kami ng mata sa ilalim. Today we declare that the entire coastline of Oriental Mindoro, according to the certification signed, is 100 acceptably clean. The fastest oil response in the history of the world. Nangyari yan sa Oriental Mindoro. No single individual can claim na siya ang gumawa nito. All of us are part of these efforts. Dapat nandito. Nakita ko kung paano pinag-isa ni Gob ang buong probinsya. Yung mga mayor, kung paano niya pinagsama-sama. Nung ipul na ng ni Gob yung lahat ng ahensya ng gobyerno para tulungan kami, naging madali yun para sa aming probinsya na makabangong muli. Kung nagkaroon talaga ng oil spill at hindi na kagad na agapan ng ating pamahalaan at ng probinsya para hindi kumalat, hindi ko ma-imagine kung paanong hirap na naman ang ibibigay sa mga kababayan. Ang buong probinsya ay nagpapasalamat sa ating national government, kay Governor dahil sa mabilis na aksyong ibinigay niya upang masolusyonan ang problema sa oil spill. Dahil sa napakabilis ng response, sa loob lang ng hindi lalampas ng 100 araw, naibalik na natin yung turismo sa Puerto Galera. Buo, dagat, at yung nasa lupa. At ngayon, balik na ang vibrance nito. Wala nang dahilan bakit hindi ito muling dadayuhin ng lokal at international na mga turista. Natutuwa nga ako ngayon dahil nung pagbabalik ng tourism, mas doble. Alam mo ba na ngayon, nai-record na ng pamahalaang panlalawigan ang arrival ng tourists namin more than the pre-pandemic records. Dahil sa kapabayaan. Pero dahil sa kapabayaan ito, ang naisip ko, ano bang una kong gagawin? Magdemanda? Hanapin ng sinong may kasalanan? O isalba muna yung probinsya namin? Para yung na-aksidente sa kalye. Pag nagbanggaan ba ang dalawang sasakyan, uunahin mo munang maghanap kung sinong may kasalanan? O alamin kung may biktima? At kung may problema, dalhin sa ospital. Pag magaling na, saka tayo magdemanda. Handa na kami dyan. Sa matter of fact, tapos na ang asunto na inihanda ng pamahalaang panlalawigan. Ang tanong, naging tama ba ang ating desisyon? Sa paningin ng iba nung una, bakit tila baga binibi daw ni Governor Bonds ang may problemang kumpanya? Pero sa dulo, di kaya mas maganda ngayong mag-exact ng justice after our kababayans are already in the state of recovery. Bumilib talaga kami kay Governor Bonds Dolor. Nakita natin yung pagiging pinuno ni Governor Dolor doon dahil alam niya ano yung pangangailangan, tanggalin yung politika doon sa area, ano talaga yung pangangailangan sa pang-araw-araw ng mga kababayan natin doon para mag-survive. Yung first 90 days, wala tayong ROV. So hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos. Malaking pressure yun. Malaking pressure. Yung hindi natin alam saan ang dulo ng problema. Hindi madali yung problema. Naging mas madali lang dahil sa pagtutulungan ng lahat. Well, ako,
kay Gov. Bonds, ako yung maraming natutunan sa kanya. Sa kanya, doon ko nakita na pwede mo palang immobilize ang mga mayor ng sabay-sabay para organisado yung distribution. Pangalawa, nagpapasalamat ako kay Gov kasi bukod sa organize siya, nagpapasalamat ako kasi matibay yung political will niya. Noong time na yun kasi merong umabot sa punto na nababatikos na ganito, ganyan, pero pinanindigan niya. Sinabi niya na kailangan ganito ang galaw natin, huwag yung magkanya-kanya, kundi gugulo yung disaster response. Pag hindi ka matibay na angkla, sasabay ka talaga sa agos. Pinanindigan niya na ganito yung direksyon natin, ako yung timon, kung may mangyari man, ako mananagot. Natanong ko, sinasabi niya lagi sa inyo, trust me, I know what I'm doing, lugar ko to, at kung sakaling may maging problema, ako ang sisihin niyo. He took ownership. Dapat nang linawin talaga. Bagaman meron tayong national policy on oil spill, pero ang nakakaalam at ang unang tao na dapat nagmamanage nito, local government. Ikalawa, dapat maliwanag ngayon na pag may mga gantong klase ng trahedya sa bansa natin, merong direktiba ng bilis, uri ng aksyon, at outcome na ini-expect natin mula sa ahensya ng gobyerno. Kahit pa sino yan. Pangatlo, sana mawala na sa atin yung turuan. Sana yung turo, palta natin ng ownership. Whether or not, it's our responsibility. If at that moment you are needed, take the cudgels of doing it. Yung politiko, papasok para sa kanya lahat. Yung leader, palabas. Yung malasakit niya para sa iba. May natural kasing galing talaga ang tao. Pag walang need, parang okay lang, life goes on. Pero pag merong krisis, naturally, lumalabas yung galing niya. Kahit hindi mo idikta, given an opportunity, lalabas to. Leader, mamamayan, kahit sino. Dahil we are given that special talent, skills, and a kind of thinking na innate sa tao, meron talaga eh. Kailangan lang matrigger. At ang triggering mechanism, the opportunity, more often than not, crisis. Bilang ama ng Oriental Mindoro, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tao na tumulong. International, kay Presidente BBM, kay BP Sara, sa mga senador, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa iba't ibang local officials, sa mga barangay officials, private volunteers, sa IOPC, at higit sa lahat, sa taong bayan. Dahil kung ang taong bayan na-stuck sa idea na puro reklamo, baka bumigay na rin kami. Pero ang taong bayan ng Mindoro, marunong silang tumingin at kumapa. Kaya ngayon, 1 year after, eto tayo. Bumabangon at nagtatagumpay.